Mga ka-Clover, sa kulturang Pilipino at maging sa iba't ibang bahagi ng mundo, matagal nang itinuturing ang mga pusa bilang mga nilalang na may espiritual na koneksyon, matatalino at sensitibo sa enerhiya ng paligid. Hindi lang sila basta alaga, madalas silang ikinokonekta sa swerte, proteksyon at maging sa mga babala. May mga paniniwala na kapag ang isang pusa ay gumawa ng partikular na kilos o kusang lumapit sa iyo, maaaring ito ay senyalis na paparating na ang swerte o may magandang enerhiyang dumadaloy sa buhay mo. Narito ang ilang kilalang senyalis mula sa pusa na maaaring magpahiwatig ng swerte at bakit ito itinuturing na mga positibong palatandaan. Number 1, ano ang dalang swerte kapag may tumira na pusa sa bahay mo? Kapag may tumira o kusang pumasok na pusa sa bahay mo, ayon sa pamahiin at paniniwala ng maraming Pilipino at maging sa ibang kultura, ito ay itinuturing na swerte o magandang palatandaan, lalo na kung ang pusa ay kulay itim. Sa ilang kultura, malas ito, pero sa Pilipinas at ilang bahagi ng Asya, itinuturing itong swerte dahil pinaniniwala ang tagapagtanggol laban sa masasamang espiritu. Kulay puti, simbolo ng kapayapaan at swerte rin sa tahanan. Kapag ang pusa ay kusang pumasok sa inyong tahanan at nananatili, ang ibig sabihin nito ay pinili ng pusa ang iyong bahay bilang ligtas na lugar. Kaya sinasabing may mabuting enerhiya sa iyong tahanan. At ang ibig sabihin nito ay may mabubuting puso ang taong may-ari ng bahay. Kapag ang pusang ito ay naging masaya at malusog habang naninirahan sa bahay mo, lalo pa itong nagpapalakas ng swerte, kasaganahan at proteksyon sa buong pamilya. Kaya mga ka-Clover, kapag may ibang pusa na hindi kayo ang may-ari at kusang pumasok sa inyong bahay, papasukin nyo po hanggat maaari. Dahil yan po ay sinyalis at pahiwatig na may dala siyang swerte. Dapat po matuwa kayo kapag may lumapit at humingi ang pusa sa inyo ng pagkain dahil sinyalis po iyan na kaya lumapit sa inyo ang pusa ng iba dahil nararamdaman nila na kayo ay may dalang positibong enerhiya, na kapag may dalang positibong enerhiya ang isang tao ay may positibong sinyalis na may parating na malaking blessings sa may-ari ng bahay kung tanggapin nyo at pakainin ang pusang gustong pumasok sa bahay nyo. Huwag nyo pong bugawin o paalisin ang pusa dahil kapag ginawa nyo iyon ay pareho nyo na ring hinadlangan ang maaaring may swerting darating sa inyo. Number 2, kapag may pusang lumilingkis o umiikot sa paa mo, karaniwan itong may kahulugang simboliko o paniniwala depende sa kultura at konteksto. Sa Pilipinas at iba pang panig ng mundo, may mga posibleng ibig sabihin ito. Humihingi ng atensyon o pagmamahal sa pinaka-praktikal na paliwanag. Ginagawa ito ng pusa para humingi ng pansin, pagkain o para ipakita ang pagiging komportable at malapit sa iyo. Dahil kapag ikaw ay may negatibong dala, hindi po lalapit sa iyo ang pusa. Sinyalis ng swerte. Ayon sa ilang pamahiin, kapag lumilingkis ang pusa sa paa mo, lalo na kung hindi mo naman ito alaga, maaaring sinyalis ito ng paparating na swerte o may mabuting enerhiya na nakakabit sa iyo. Pagkilala ng espiritu o aura mo. Sabi ng ilang espiritual na paniniwala, sensitibo raw ang mga pusa sa enerhiya ng tao. Kapag lumalapit sila sa iyo ng pusa at lumilingkis sa paa mo, pinaniniwala ang may positibong aura ka o kaya'y protektado ka ng mabuting espiritu. Pagpapakita ng pagmamarka. Sa animal behavior, ginagawa rin ito ng pusa para markahan ka gamit ang kanilang amoy.
Ibig sabihin ay tinuturing kanilang bahagi ng kanilang teritoryo o pamilya. Totoo po talaga yan mga ka-Clover. Dito sa amin, kahit na mataas ang gate namin, nagtataka kami noon at may nakakapasok pa din na pusa sa aming bakuran. Dahil sa bubong ng sasakyan namin sila dumadaan para makapasok sa amin. Pero dahil sa alam namin na swerte ang usaping pagpasok ng pusa ng ibang tao sa bahay natin, at yun nga, kung makalingkis dito sa paa namin, lahat ng tao dito sa bahay, ganun po ang ginagawa ng pusa na yun. At napakabait po niya. Pero yun nga, hindi na po siya bumalik hanggang ngayon. Hindi na nagpakita sa amin. At talagang pinapakain po talaga namin ang pusang iyon. At yun nga po, bukod pa riyan, ay may alaga din kaming 2 pusa. Kaya naman, salamat sa Lord at wala pong humpay ang kasaganahan ang lumalapit sa aming pamilya. Ang kasaganahan po ay hindi milyong pera ang natatamo natin. Ang makakain po tayo ng 3 beses sa isang araw ay malaking blessings na po iyon. What if kung higit pa pong swerte ang matatamasa natin dahil sa kagandahang loob natin sa mga pusa po? Number 3, kapag ang pusa mo ay mahilig magdala ng maliliit na bagay sa loob ng bahay, gaya ng dahon, bato, balahibo o kahit mga laruan o kakaibang gamit mula sa labas, may ilang posibleng kahulugan ito, mula sa natural na ugali ng pusa hanggang sa simbolik o pamahiing pananaw. May asal ang pusa or behavioral meaning. Ito ay isang regalo o alay, natural sa mga pusa lalo na ang mga sanay sa pamumuhay sa labas. Ang magdala ng regalo sa kanilang itinuturing na pamilya o teritoryo, kung ikaw ang alaga nila, ibig sabihin nito ay pinapakita nila ang pagmamahal o pagiging parte mo sa kanilang mundo. Pagpapakita ng instinct bilang mga aso. Kahit hindi ito pagkain, minsan instinct lang ito ng pusa na magdala ng nahuli o nakita nilang kawili-wili. Sa pamahiin o simbolikong paniniwala, ang pagdadala ng swerte. May mga naniniwala na kapag ang pusa ay nagdadala ng bagay mula sa labas, lalo na kung ito ay kakaiba o mukhang may dating, maaring simbolo ito ng pagpapasok ng bagong swerte o enerhiya sa bahay. Kaya kapag po ang iyong pusa ay ganun po ang ugali niya, ganun po yung pusa namin yung isang pusa naming orange. Pag pinapalabas po kasi namin yan sa umaga. Kasi nandito lang talaga yan lagi sila sa loob. Pagkatapos, pag sila'y nakalabas na, minsan nagdadala yung pusa namin dito ng kung ano-ano. Merong dahon ng halaman, merong balahibo. Ewan ko kung saan yun nanggagaling yung balahibo. Siguro balahibo ng mga ibon yon kasi maraming ibon sa aming kapaligiran. Sa aming may mga puno kasi dito sa amin Basta kung ano-ano lang po ang pinapasok na dito sa bahay. Kaya naman natutuwa po ako. Kasi nga ay may ibig sabihin po iyon. Kapag ang pusa mo ay parang may ritual, sa ginagawa niyang ito, minsan nakakatuwang isipin na baka may misyon siyang hindi natin agad maintindihan. May mga pusa rin po na kapag pumasok sa bahay nyo at kumuha o nagnakaw ng pagkain, may ilang posibleng kahulugan o interpretasyon mula sa praktikal hanggang sa pamahiin. Sa natural o praktikal na paliwanag, gutom ang pusa. Totoo po yun. Karaniwan, instinct lang ito ng mga pusa. Kung nakakaamoy sila ng pagkain at walang hadlang, papasukin nila ang lugar para kumuha. Mas komportable siya sa bahay nyo. Posibleng ang pusa ay nakakaramdam ng mas ligtas o mas mapagkakatiwalaang lugar ang bahay nyo kaysa sa sarili nilang tahanan. Minsan, ito ay sinyalis na mas gusto nila ang enerhiya ng inyong bahay. Natutunan niyang may pagkain sa inyo. Kung dati ay nabigyan na ng pagkain, maaalala ito ng pusa at babalik para maghanap ulit. Sa pamahiin at paniniwala, pagpapasa ng malas o problema. May ilang lumang paniniwala na kapag ang hayop ng ibang tao, lalo na ang pusa, ay pumasok at kumuha ng pagkain, maaaring may dala itong malas o negatibong enerhiya mula sa ibang bahay.
at ipinapasa ito sa inyo. Pero hindi ito pangkalahatang paniniwala ha, at hindi rin ito dapat ikatakot kung wala namang ibang masamang nangyayari. Pagsubok o mensahe sa ilang espiritual na paniniwala, ang hindi inaasahang pagpasok ng hayop ay maaring simbolo ng babala o gising, lalo na kung may kasamang kakaibang pangyayari. Halimbawa, paulit-ulit itong nangyayari o sabay ito sa ibang problema sa bahay. So kapag ganito ang nangyayari, ano ang magandang gawin natin? Kung ayaw mong pumasok ang pusa, mabuting harangan ang mga bukas na daan at huwag hayaang may pagkain na madaling maabot. Kung sa pananaw mo ay may kakaibang dating, ang pangyayaring ito, magsindi ng insenso o magdasal bilang paraan ng pagbalanse ng enerhiya. At para hindi mangyayari ang maaaring magkatotoo ang pamahiin at simbolikong ito, mas mainam intindihin ang ginagawa ng mga pusa para hindi niya paulit-ulit na pagnakawan kayo ng pagkain. Para hindi na nila gagawin, magkuha ng pagkain niyo ulit. Kaya mas mainam na bigyan sila ng makakain. At garantisado naman, may kapalit na magandang isusukli sa inyo ang pagbigay ng pagkain at magandang loob sa mga pusa. Ang intuition at spiritual na koneksyon. Ang pusa ay itinuturing na sensitibo sa espiritu at sa hindi nakikitang enerhiya. Sinasabing kaya nilang makita o maramdaman ang mga espiritu o negatibong enerhiya sa paligid. Itinuturing silang bantay o tagapag-protekta ng tahanan laban sa masasamang elemento. Kalayaan at misteryo. Ang kilos ng pusa ay malaya at hindi basta-basta nagpapasunod. Kaya't sinisimbolo rin nila ang independensya, personal na kapangyarihan at pagsunod sa sariling landas. Ang pagiging tahimik, matyaga at mapanlikha ng pusa ay konektado sa kaalaman ng mga lihim o misteryo ng buhay. Swerte at kasaganaan. Ang pusa ay sumisimbolo ng swerte, yaman at magandang kapalaran sa negosyo at pamilya. Sa Pilipinas, may mga paniniwalang kung pusa ang lumapit o tumira sa iyo, ito'y palatandaan ng pagdating ng swerte o bisita ng mabuting espiritu. Pagbabago at kakayahang makabangon. Ang pusa ay kilala sa kasabihang may siyam na buhay, kaya ito'y simbolo ng resilience, muling pagbangon, at kakayahang magpatuloy sa kabila ng hamon. Protection at gabay. Maraming espiritual na paniniwala ang nagsasabing ang mga pusa ay gabay sa astral o panaginip na mundo. Sa ilang kultura, pinaniniwalaan ding sila ay spirit guides o bantay ng kaluluwa. Sa huli, ang pagpapakita ng pagmamagandang loob sa pusa, mapaalaga man natin o hindi, ay hindi lamang kilos ng kabaitan, kundi isang pagkilala sa koneksyon ng tao at kalikasan. Ang mga pusa sa kanilang katahimikan, talino at malambing na presensya ay maaaring magdala ng aliw, proteksyon at positibong enerhiya sa ating buhay. Sa pagbibigay natin ng pangunawa, pag-aaruga at respeto sa kanila, bumabalik din sa atin ang biyaya sa anyo ng katahimikan ng loob, kaswertihan at isang tahanang puno ng malasakit. Sabi nga sa isang lumang kasabihan, ang hayop ay nakakaramdam kung sino ang may mabuting puso, kaya kung pinili ka ng isang pusa, baka tanda na rin ito na ikaw ay pinagpala.